Bigyan po natin ng reaksyon at supalpalin po natin ang kamangmangang ipinapakalat ng DDS na ito sa social media dahil kung hindi po, kung yung mga naratibo po nilang mamamayagpag, marami pong mahahawa sa kanila. Panoorin po natin, meron po siyang 3 video at lahat po yun sagutin natin dahil mga kababayan, napaka-fallacious, napaka-baluktot at irrational. Ito po yung una. Wala nang kwenta ang impeachment ni Sara Duterte. Nalaman na ng taong bayan kung saan nagastos ang confidential funds sa 125 million ni Sara Duterte. So ngayon, dapat itigil na yan. Dapat ibalik ang investigasyon ng flood control sa Blue Ribbon hearing. Itoon yung hearing dun sa GAA sa kasabay cam dahil doon malaki ang nakaw ng mga politiko. So ito po yung sagot natin dyan mga kababayan. Isa pong malaking kalokohan at kagaguhan po yung sinasabi nito ni ate na walang kwenta yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Huwag po tayong makikinig sa mga DDS na ito. Hindi pa nga naipapakita ni Sara Duterte yung sinasabi niyang bloodbath. Gusto niyo tapusin na agad. Yung sinasabi niya na wala na daw pong kwenta ang impeachment trial laban kay Sara Duterte dahil nalaman na raw po ng mga Pilipino kung saan napunta yung confidential fund, isa pong malaking kalokohan yun. Isa pong malaking panloloko mga kababayan. Yung pong sinasabi ni Sara Duterte na binili nila ng gamot, tables, chairs, and printers, yung po ay claim lang nila. Yung po yung nakalagay sa dokumentong ipinasa ng kampo ni Sara Duterte o ni Sara Duterte sa ICPAW, sa COA, pero hindi po yun napatunayan ng ICPAW or ng COA. Hindi po ito napatunayan ni Sara Duterte na totoo yung claim niya. Yun ang nilagay nila sa mga acknowledgement receipts. Yun ang nilagay nila sa mga dokumentong isinabmit nila sa ICPAW. Pero, meron bang mga official receipts at mga totoong dokumento na magpapatunay na may mga informant nga na binayaran, na may mga resibo nga at mga sales invoice na magpapatunay na may binili ngang mga gamot at mga printers at mga tables and chairs? Unang-una, mali na nga yung pinaggamitan kasi hindi naman ginagamit ang confidential fund para ipambili ng gamot, tables, chairs, and printers. Yun po yung findings ng COA, mali ang paggamit nyo. Pangalawa, hindi naman napatunayan na totoong ang bumili. At hindi rin napatunayan na totoong may binayarang mga informant. Yun lang yung claim. Yun lang yung nilagay sa acknowledgement receipts. No? So, wag po tayong magpapaniwala sa mga narrative ng mga ito. Isa pa, yung mga binayaran sila Mary Grace Piatos, yung mga 2 piatos yata yung binayaran na informant, no, na tumanggap ng confidential fund. Yung Tempura, yung Nova, at kung sino-sino pa, yung po ay hindi kinuhanan ni Sara Duterte or hindi sinecure ni Sara Duterte ang mga totoong impormasyon nila. Yung mga totoong identity ng mga taong ito, hindi itinago ni Sara Duterte sa isang sealed envelope at hindi nila itinago sa vault ng SDO. Wala pong naisubmit si Sara Duterte na ganun para patunayan na totoo silang nagbayad ng reward money sa mga informant nila. Wala ngang proof na successful ang kanilang ginawang surveillance and intel gathering. Wala pong reports na nagpapatunay na successful yung kanilang kinandak ng mga confidential activities. Walang accomplishments reports. Galing po mismo yan sa COA auditor na nag-audit ng paggastos ni Sara Duterte ng confidential fund, no? So, ewan ko, hopeless po ang mga DDS na ito. Hopeless po sila kasi kapag sinabi sa kanila ng poon nila, ng idol nila na sa ganito namin ginastos yung pera, bumili kami ng ganito, ganyan, maniniwala na agad sila. Uto-uto po talaga mga kababayan, madali pong malinlang, madaling mapaniwala, gullible. Hindi man lang kayo magtatanong, nasaan ang official receipts, nasaan ang mga sales invoice. Patunayan nyo naman na totoong ginastos ang pera sa tama. Mali na nga yung paggastos eh. Take note mali yung paggastos. Pero sana patunayan nyo na totoong ginastos, na totoong nagbayad ng informant, na may mga totoong tao na tumanggap ng pera. Sana patunayan nyo na totoong bumili ng mga bagay-bagay na sinasabi nilang binili nila. Pero up to now, hindi po napapatunayan. 2022 pa po yung issue ng confidential fund ni Sara Duterte. Yung mga notice of disallowances na yan, 2026 na. 2 taon na lang tapos na ang termino niya, hindi pa rin niya napapatunayan na totoo ang paggastos niya ng confidential fund. Kaya nga pinapasauli na yung 73 million at yung mahigit 300 million pesos mga kababayan.
huwag nyo namang lokohin ang mga sarili nyo, mga DDS. Pero kung gusto nyong lokohin, huwag nyo na kaming idamay. Huwag nyo nang ilagay sa social media yung kamangmangan na narrative nyo dahil marami kayong nahahawang mga Pilipino. Kaya nadudurog ang bansa natin. Ito pa, may isa pa siyang video. Sagutin natin mga kababayan. Sin ko lang sa lahat ng mga witness ng prosecutor, ang mga sagot nila mostly magbe-base sa documents, magbe-base sa notes. O di ba mga ulol, mga abogado pa sila naturingan ha? Napakabubo. Alam mo halatang bayad nila tong mga witness na to kaya dahil walang alam. Grabe mga kababayan, siya pa yung may kumpiyansa, siya pa yung may lakas ng loob na magsabi ng BO-BO at walang alam dun sa witness. Binabatikos niya na nagbe-base daw po yung witness ng kanyang mga sinasabi at testimonya niya na binabase sa dokumento at sa notes. Natural, sa dokumento ka talaga magbabase. Alangan naman sa opinion lang at sa assumption, sa hula or haka-haka. Kaya nga po sila nagno-notes dahil may finding sila base sa dokumento. Saan ba dapat nagbabase, ate? Saan dapat magbabase? Sa feelings mo, sa emotion mo, sa nararamdaman mo? O dun sa dokumento? Siya na mismo nagsabi mga kababayan, sa dokumento, sa notes nagbase. Yung po ang tama. Sa dokumento ka magbabase. Alangan namang magbase ka sa panaginip, sa imagination, or sa emosyon mo. Yan po ang problema sa mga DDS, masyadong emosyonal. Grabe, alam niyo po, napakadelikado. Ito po ay napakahalagang marinig nyo. Napakadelikado po kapag ang isang taong mangmang at ang isang taong BO-BO ay nagkaroon ng confidence na kumuda sa social media sa publiko at magpakalat ng kanyang kamangmangan. Maaaring marami siyang mapaniwala at mahawa ng kanyang kasyungahan. I'm sorry, hindi ko man po gusto na maggamit ng ganung term. Pero nakakapikon po mga kababayan. Nakakapikon po dahil delikado po yan. Delikado po yung ginagawa nito ni ate. Confident siya na binabatikos yung witness dahil gumagamit ng notes at saka dokumento sa kanyang mga testimonies. Tapos, tinawag pa niyang BO-BO at mangmang. Saan ka nakakita? Grabe. Parang yung isang senador, kung kapag mag-i-interrogate na, ang yabang, akala mo mananapak, napaka-confident, akala mo ang galing-galing sa mga interrogations niya, pero yung mga tanong irrelevant at hindi dapat itinatanong sa witness dahil wala namang knowledge yung witness about doon sa mga tanong niya. Siguro kilala niyo na yung senador na tinutukoy ko. Parang pare-pareho sila, no? Kung ano yung sinusuportahan nila, ganun din yung mga supporter. Pambihira naman. Ikaw pa ang may lakas ng loob na manglait doon sa witness ng isang abogado at CPA. Alam niyo po ba kung gaano kahirap maging accountant at gaano kahirap maging lawyer? Tapos tatawagin lang nito ni ate na isang mangmang at ano pa ba yung isa? Na sinabi niya BO-BO yata. Dahil lamang sa kanyang opinyon na yung witness ay di dapat nagbabasa ng kanyang mga testimonya sa dokumento at notes. Saan pala magbabase? Ikaw ang mali ate. Ikaw ang alam mo kung matalino yung mga DDS na nanonood sa'yo. Kasi malamang sa malamang mga DDS ang nanonood sa'yo. Kung matalino sila, pagtatawanan ka. At marirealize nila na ikaw yung tinutukoy mo. Yung dinidescribe mo, ikaw yon. Dahil talaga namang dapat sa documents at sa notes, sa findings mo ikaw magbabase. Sa gagawin mong testimonya sa trial. Yan ang hirap sa inyo mga DDS. Gusto nyo sa opinion, sa assumptions, sa hula, sa feelings, sa emosyon, magbabase. Hindi po yung pagiging matalino. Nagbabase dapat sa data, sa record, sa dokumento, sa katotohanan. Hindi sa, ewan ko, tanungin niyo siya kung saan dapat magbabase yung witness. Saan ba dapat magbabase? Hindi po ba? Kaya po, napakadelikado kapag ang mga ito ang nagsalita dahil marami pong pwedeng maniwala at maraming kagaya niya ang maaaring mas palagana pa or magpalagana pa ng kanilang na absorb sa mga kagaya niya, sa kanya at sa mga kagaya niya at diyan po nagsisimula or diyan po lumalaganap ang kamangmangan sa bansa. No? Huwag po tayong magpalaganap ng kamangmangan at kasyungahan at pagiging irrational.
Dahil kung hindi, kapag ganyan po tayo, malulugmok po ang bansa natin. Mga syunga, mangmang at mga mayayabang na politiko lamang ang mananalo kapag po tayo nagkahawa-hawa na pare-pareho na tayo naging mangmang. Dahil sa mga irrational na content na at narrative na pinapakalat po sa social media. Kaya po nandito kami at lumalaban at sumasagot sa mga ganyang naratibo at mga ganyang uri ng content creator. Pasensya na po kung may na-offend, pero kailangan po na maging prangka tayo sa mga sinasabi natin. Yun kasi ang realidad. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po ay hindi lamang laban ng mga content creator, laban po natin lahat ito. Laban ng mga matitino at matatalinong tao versus sa mga nagpapakalat ng kamangmangan at kabobohan sa social media. Kailangan po nating magwagi laban sa kamangmangan para matatalino, matitino at mga tapat na leaders ang manalo kada eleksyon. Salamat po sa panonood.